Nagtitipon-tipon ngayon sa Cebu City ang mga kaalyado ng Partido Liberal mula sa Visayas. Panoorin po natin. Thank you very much, Vice Governor Agnes Magpale, for your very kind and gracious introduction. I just wish to note that in the case of Vice Governor Magpale, she too gave a gracious act of selflessness. She was the OIC Governor of Cebu at the time, but then thought of the greater rather than just herself, and also gave way to the candidacy of Governor Junjun Davide. Thank you, Agnes, for your kind introduction. Mr. President, my fellow workers in the cabinet, Governor Junjun Davide from Cebu, Governor Ed Chato from Bohol, and all the Boholanons, please raise your hand. Governor Aklan Nicart from Eastern Samar and all the Samareños. Governor Roel Degamo from Negros Oriental and all the Negrenses from Oriental. Governor Jecoy Villa from Siquijor and all the Siquijoranons. Yung mga taga Siquijor, mga kapatid ko yan kasi taga-Capiz ako, parehas kami lumilipad. Governor Freddy Marañon from Negros Occidental and all the Negrenses. To the congressmen present from Cebu in particular, Congressman Sam Gullas, 1st District of Cebu, Willie Caminero from the 2nd District, Luigi Kisumbing from the 6th, Bebot Abellanosa from Cebu City, Margot Osmeña also from Cebu City. To all the other congressmen present, particularly we wish to acknowledge Congressman Jerry Treñas from Iloilo, Richard Garin also from Iloilo, Mel Sarmiento from the province of Samar, Dan Fernandez from Laguna, Congresswoman Rachel Arenas from Pangasinan, Deputy Speaker for the Visayas, Eddie Gullas, Mayor Manongnito Durano and all the other mayors from the Visayas, atong mga speakers from the various sectors, all here from the CSOs and NGOs and people's organizations and associations here present, to our honored guests, friends, ladies and gentlemen, mga kaigsuunan, mga pinalangga nga kasimanwa, mayong hapon kaninyo nga tanan. Unang-una po ay nais kong magpasalamat sa inyo lahat. Lalong-lalo na sa mga nagmula pa sa malalayong lugar. Bilang isang taga-Visayas, alam ko na hindi madali magbiyahe inter-island. Kaya maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob po ninyo sa atin at sa Daang Matuwid ngayong hapong ito. Thank you very much. Nakakataba ng puso makita kayong lahat ngayong hapong ito. Sabi nila, mahina ang Daang Matuwid. Pero dito nakikita na marami tayo sa Daang Matuwid, matatag tayo sa Daang Matuwid, at malakas tayo sa Daang Matuwid. Ang ating Pangulo
noong 2009 hanggang 2010 na kampanya, madalas niyang sabihin, maaari na muling mangarap sa ating bansa. Noong huling SONA, sabi ng ating mahal na Pangulo, simula pa lang ito. Dalawa ang aking nakikitang ibig sabihin nito. Una, siyempre ang tinutukoy ni Pinoy na malawakang pagbabago sa ating lipunan. Yung mga bagay na pinapangarap lang natin dati, kung di pa natin naaabot, na simulan na nating abutin. Ang panawagan nga sa atin, ituloy ang paghakbang para may pagpatuloy, mapalawak at maging permanente ang pagbabago. Sa Club Filipino, ilang linggo nang nakalipas, formal kong tinanggap ang hamon na ipagpatuloy ang daang matuwid. Para sa akin, yun ang ikalawang ibig sabihin ng simula pa lang ito. Alam natin habang gumugulong ang momentum natin, magiging doble kayod ang mga kalaban natin para sirain ang tiwala natin sa isa't isa. Wala naman silang ibang magagawa. Hanggang ngayon, na andyan ang mga aligasyon at mga kaso sa katiwalian. Dahil butas-butas na nga ang kanilang bangka, ang game plan nila ay itaob ang bangka natin. Pare-pareho na lang tayong lulubog. Yun ang pagkakaiba natin sa kanila. We are fighting the good fight. Ang ipinaglalaban natin hindi ang ating mga sarili, kundi ang kinabukasan ng ating bayan. Kaya hindi lang tayo ang may pangarap nito. Pangarap ito ng bawat magulang na nagpapatulo ng pawis at luha para maitawid ang pag-aaral ng kanilang anak. Pangarap ito ng mga kabataang nag-aaral ng mabuti para balang araw ay makatulong sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Pangarap ito ng bawat manggagawang nasa ibang bansa na nangangarap ng magandang hanap buhay dito sa Pilipinas para di na nila kailangan maging malayo sa kanilang mahal sa buhay. Pangarap ito ng bawat profesional na ginagawa ang makakaya para makapag-ambag sa ating nation building. Pangarap ito ng bawat maralitang sawang-sawa na sa mga paaambon lang na biyaya habang wala namang nagbabago sa kanilang kalagayan. In short, pangarap ng taong bayan ang daang matuwid. Dahil dito sila nabibigyan ng pag-asa at kakayahang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Ladies and gentlemen, matatag at dakila ang sinasakyan nating bangka. Humaharap ako sa inyong lahat ngayon kasi gusto ko kayong imbitahang makisagwan sa biyaheng ito. Gaano ba kalayo ang kayang marating ng iisang tao, may iisang bangka at iisang sagwan? Kung pagsamasamahin natin ang ating lakas, walang duda mararating natin ang mas maunlad at mas masaganang Pilipinas. Sa mga darating na buwan, hindi madali ang mga haharapin nating pagsubok. Kaya importante sa akin na matibay ang ating samahan. Hindi lang dahil sinabi ni Pinoy o dahil magkakilala tayo o di kaya naman dahil magkasama tayo nung nakaraang mga halalan.
kundi dahil totoong naniniwala tayo na magkahanay ang mga paniniwala natin. Itong mga paniniwalang ito mas malaki sa interes ng kahit sinong individual. Itinutuloy natin ang laban ng mga magulang ni Pinoy, laban para igalang ang kanilang sakripisyo at alaala. Ito ang dahilan kung bakit umuwi si Ninoy kahit gaano kadelikado ang sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit tinanggap ni Tita Cory ang tawag ng EDSA kahit gaano pakalakas ang kalaban. Laban ito ng lahat ng ating mga magulang at ninuno na nagsakripisyo para maiahon ang ating mga pamilya, komunidad at bayan, nang sa ganon may iwan nila sa mas maayos na kalagayan kaysa sa nadatnan. Laban ito ng aking ama na nakita kong kumapit sa prinsipyo at hinarap ang kanyang kapalaran ng may dignidad sa panahon ng diktatorya. Laban ito para sa mga pangarap ng 100 milyong Pilipino, mga pangarap na bumibigay sa atin bilang bansa. Sabi ko nga, who are we if not our dreams? Sino ba naman ang hindi nangangarap ng buhay na maginhawa at may dignidad? Na kapag nagutom ka, may isusubo ka. Kapag nagsikap ka, aasenso ka. Kapag may gusto ka, may ipinangarap ka, hindi mo kailangan ibenta ang dangal mo dahil may trabaho ka, dahil may naipon ka, at dahil may reasonableng paraan para makamit ito. Kapag naglakad ka sa kalye, hindi mo kailangan mangamba. Kapag nagkasakit o tinamaan ng sakuna, may darating na suporta. Kapag may maling nangyari sa iyo, makakaasa ka sa sistemang may hustisya. Makukulong ang mga nagkasala. Sino ba naman ang hindi nangarap na hawakan ang sariling kapalaran? Huwag din nating kalimutan, bihirang dumating ang pagkakataong ganito. Palubog na ang mga bangka ng taong matagal nang nagsasamantala sa mga kapwa nilang Pilipino. Nasimulan na ni Pinoy ang transformasyon at ang mamamayan naman uhaw sa pamumunong magpapatuloy ng pagbabago. Walang nagsabing magiging madali ang laban para ituloy ang daang matuwid. But let me paraphrase Pinoy here. Ang mga bagay na mahalaga, kailangan pagsikapan, pagtrabahuan at ipaglaban. Tandaan natin, the future is not something that just happens. Ang magandang kinabukasan, hindi basta-bastang dumarating na lang. It entails hard work and sacrifice. It entails hoping and fighting for those hopes. Let me repeat, gusto nating ituloy at palawakin ang daang matuwid. Gusto nating dalhin ng Pilipinas sa dapat nitong kahinatnan, makatarungan, maunlad at puno ng oportunidad. Ito ang pangarap natin at ayaw nating manatiling pangarap lang ito. Kailangan ko at hinihingi ko po ang inyong tulong at lakas para maitawid ito sa realidad. Sa laban na ito, Mr. President, sa ating mga kasama sa daang matuwid, sa ating local government officials, sa ating mga kababayan, sa laban na ito, ibubuhos ko ang lahat. Wala akong ititira para sa sarili, lahat ibibigay natin para sa daang matuwid. Paglaban natin ang magandang bukas ng ating mga kababayan. Ipaglaban natin ang ating mahal na bayan. Ipaglaban natin ang daang matuwid. Maraming salamat, magandang hapon, mabuhay ang sambayanang Pilipino.
At ngayon, ang pinaka-hiniintay natin, ang ating leader, ang taong tumayo sa kabila ng napakatinding hamon. He stood up to be counted. He stepped up for us. He said, the Filipino is worth fighting for. The President of the Republic of the Philippines, Benigno Noynoy Aquino III. Dagang salamat. Maupo tayo lahat. Secretary Marroas and the members of the Cabinet present, Governor Junjun Davide, Governor Ed Chato, Governor Conrado Nicart Jr., Governor Degamo, Governor Saldi Villa, Governor, ito po pinakabatang governor po sa Kabisayan, Freddy Marañon. Siyempre si Congressman Sam Gulyas, ang kanya pong lolo si Manong Ed, tawag namin Boss Ed, ang nagyaya sa akin dito sa arenang to. Nung ako po'y miyembro ng oposisyon at talagang tumulong ng pagtakbo natin, Senador. At iba ibang mga kinatawan, si Luigi Quisambing, Bebo Tabellanosa, Congressman Jerry Treñas, Congressman Richard Garin, si Mel Sarmiento po nandiyan sa likod, si Dan Fernandez, Vice Governor Agnes Magpale, si Boss Ed, nandito nga pala, former Congresswoman Jocelyn Lim Kay Chong, Mayor Ramon Durano III, other local government officials present, Councilor Tita Margot Smenya, sectoral representatives of civil society organizations and party leaders, fellow workers in government, mga honored guests, mga pinalangga kong kaigsonan, maayong hapon sa inyong tanan. Papaliwanag ko po sa inyo mamaya bakit ako nagpa-practice sa Cebuano. Okay. Umpisahan ko aking talumpati na talaga namang kinagagalak ko na ang dami ng ating mga kasamaan. Simula hanggang ngayon nandito pa. Nandiyan po si Tita Noni Uy, nasa ating harapan. Pero yung asawa po niya at saka tatay ko unang mga nagkasama, sinuporta rin natin ina at tinulungan tayo. Si Manong Mokring Barcenas nandito po sa bandang kaliwa. Constitutional Convention pala, yung pinaglalaban na yung tama hanggang ngayon. Talagang masigasig na talagang pinaglalaban pa rin lahat. Kanina po, narinig natin si Vice Mayor Ray Caloy ng Libagon, Southern Leyte. Ray, pakitayo nga ulit. Noong araw po, tumutulong sa atin sa kampanya. Ngayon po siya na tumakbo. Next year ho, retirado na ako. Meron ng mga kahalinhin tulad ni Ray. Okay? At sa huli na lang kung gusto ko masabi sa inyo, gusto ko ipakilala sa inyo isang tao na talaga napakalapit sa aming puso. Teya, halika nga sandali. Halika, Teya. Teya, dito ka lang. Ito si Teya, talagang kanang kamay ni Mar, kung saan po umaabot. No? Talaga naman po kadamay namin sa panahon na kumain kami, hindi kami kumain, natulog kami, hindi kami natulog. Hanggang sa Sambuanga Lato, napuntahan na namin kasama si Teya. Tingnan po nyo. Teya, dito ka na sa harap, baka hindi ka makita. Marami ho kasi mga kandidato next year magpapasunso. Kami ho, trabaho lang. Tingnan nyo si Teya. Dahil nasa DILG pa ho si Mar. Kung sakasakali, at sana naman wala mangyari, pero may mga bagyo pa hong dumadaplis-daplis sa atin. Kung kakailanganin ng ayuda ng DILG, si Teya ready na po. Tingnan nyo sa outfit, ha? Hindi ho pasunso ang habol namin parating serbisyo sa taong bayan. Kaya Teya, sa ngalan na lahat, maraming salamat. Thank you. Dalasan sinasabi sa akin, salamat dito, tungkol dito, salamat dyan. Kanina binanggit yung salamat sa bottom-up budgeting. Parati ko sinasabi, huwag niyo akong pasalamatan. No? Kumbaga, ako yung inulo sa bala ng kanyon. O ako ibabala sa kanyon. Ako yung gagawing dartboard ng mga walang tigil na bumatikos. Nakala niyong gagaling. No? Akin lahat yun, pero hindi ko magagawa to kung wala kayong lahat. At kayo nakita kong nandito pa kayong lahat. Talagang lumalakas po loob ko. Ito, alam naman nyo, no? Ni minsan hindi ako nagsinungaling sa taong bayan. Okay? Lalo na sa inyo, kaya aking mga kakampi. Ito, ang pagtitipo natin ngayon, tingnan nyo, sabi na, payan, hati-hati na sila. May nakadilaw, may naka-orange, may naka-green, may naka-red, may naka-green. No? Palagay ko, hindi nagkakamali sila. Yung orange, tingin ko, mustard Yan ang dark yellow. Yung orange naman na sobrahan lang ng konti, papunta na rin yan.
Yung green ho, pinili nilang green, apple green. Pwede rin tawagin yellow green, di ba? Pero siguro, importante dito, yung mga camera na ating media, mamaya titingnan-tingnan ng ating mga crowd, di ba? Kayo ho, pag may narinig na may narinig na audio na may puwapalakpak, nakikita po yung taong puwapalakpak. May napanood kasi ako kung nagtipon kamakailan eh. May puwapalakpak, yung tao puwapaypay. No? Hindi ko ngayon alam kung magkaiba yung venue noong puwapaypay at saka yung puwapalakpak. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Wala tayong pakialam mo doon. Noong pong nakaraang Martes, bumiyahe tayo ng Naga para sa ikatlong anibersaryo ng pagpanaw po ni Secretary Jesse Robredo. Doon po, ginunita natin ang kanyang buhay at kasama ang ating gabinete at iba pang kasangga. Nagkaroon tayo ng pagkakataong magkakwentuhan o makakwentuhan ng ating mga kababayan. Doon po sa pagpupulong, may benepisyaryo ng Pantawid Pamilya ang nagtanong sa akin. At ang tanong po niya, paano ko raw kaya masisigurong magpapatuloy ang programang nagdadala sa kanya ng pag-asa? Kahit, at ito po pinaka-importante, kahit o lalo na sa pagbaba ko sa pwesto. Sa totoo lang po, napaisip tayo sa tanong na ito. Sa isang banda kasi, nagalak tayo dahil kinikilala niya at kinikilala ng iba pa nating mga kababayan ang benepisyong hatid ng ating mga programa gaya ng Pantawid Pamilya. Ikinagagalak ko rin po ang oportunidad na pamunuan ang pagbubukas ng pinto ng pagkakataon para sa ating mamamayan, lalo na doon po sa pinaka-nangangailangan. Sa kabilang banda naman po, talagang nais po nating mabawasan ang agam-agam nila sa kinabukasan at tiyakin sa kanilang magpapatuloy ang ating pong serbisyo. Habang tayo na nga po'y lumalapit sa halalan ng taong 2016, mas nagiging karaniwan ang ganitong klaseng mga tanong. Hindi lang sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya, pero pati na sa marami pang ibang nakikinabang sa positibong transformasyong dala ng Damatwid. Ito pong paglawak ng oportunidad at pagbaba ng employment, itong mga all-time high sa direct investments, pati na ang credit ratings upgrades, kung saan sa unang pagkakataon sa ating kasaysayan ay nakamit natin ang investment grade status. Ang mga ipinapatayong infrastruktura sa buong bansa, kabilang na ang Cebu Bus Rapid Transit dito sa inyong lungsod, ang makabagong kagamitan para sa ating uniformadong hanay, ang pagsugpo sa katiwalian at paghaharing muli ng katarungan, ang pagbabawi natin sa ating pambansang dangal. Sa lahat ng pagbabagong ating naipunlad dahil sa mandatong handog ng ating mga boss noong 2010, nakikita natin ang nabubuong sentimento. Dapat siguruhing hindi masasayang ang mga ito. Sa halip ay ipagpatuloy pa upang lalong lumago at magbunga para sa mga susunod na salinlahi. Ang sa akin lang po, kung daang matuwid ang nagdala sa atin ng transformasyon, marapat lamang tayong manatili dito. At ang napakalaking sangandaan nga pong kinakaharap natin ay ang halalan sa susunod na taon na tumatayong referendum para sa lahat ng ating pinagsikapan. Ang tanong, tama ba ang direksyong tinatahak natin? Di ba tama ang usigin at panagutin ang mga nangakong maglilingkod pero inapilang tayo at nagkasala sa atin? Di ba tama na ituloy ang pagangat ng ekonomiya at ang mga serbisyong nagpapalawak ng kakayahan at oportunidad? Para sa mga gaya kong makatwiran ng pananaw, dapat lang pong ituloy natin at lalo pang ipararangkada ang ating mga nasimulang reforma. Ang tanging susi po at ang may tangan ng kapangyarihan o ang may tangan ng kapangyarihan para maisakatuparan ito, walang iba kundi ang ating mga boss, ang taong bayan. Ngayon nga po, nakikita naman natin nagsisimula na ang tunggalian para sa hahalili sa atin. May mga nagdeklara na at may malapit na magdeklara ng kandidatura. Merong sigurado tayong ipagpapatuloy ang ating nasimulan dahil nakasama na natin na talagang nakita kung saan sincero at hindi po oportunista. Meron din namang tiwala tayong kahanay natin sa maraming paraan sa mabuting hangarin na tiwala. Buting hangarin na tiwala, tayo po ay wala naman duda sa kanyang kakayahan. Ako naman po ay naniniwala sa mabuti niyang intensyon. Kaya nga po tayo nagsisikap na makasama siya upang ipresenta sa publiko ang isang nakakaisa at malakas na tandem. Ang maganda pa nga po,
kung magiging kasama natin ang taong ito, mahahasa at mabibigyan lalim ang kanyang kaalaman at karanasan at ang mabuting intensyon ay talaga naman pong mapapagyaman pa ng sapat na kasanayan sa pamamahala. Lalo pong lalakas ang ating pag-asang miski pa sa 2022 ay patuloy pa rin ang tuwid na daan. Pero wag po natin kalimutan, hindi lahat ng naghahangad pumalit sa atin kasama natin sa tuwid na daan. Sa kabilang banda, meron din namang klarong-klaro na ang pinagsasabi ay taliwas sa daang matuwid. Nasabi nga po ng iba ay tila nagsamantala lang sa pakikisama sa daang matuwid. Dagdag pa nila, yun daw 5 taon niyang pinapalakpakan, ngayon tinatawag na niyang palpak. Ang tanong nga, kailan ba siya naging totoo? Sa 5 taon ng pagpuri o bukas makalawa pa dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa yata makatotoo ang sinasabi. Kung ang usapan po ay ang susunod na halalan, siyempre po di natin maiwasang isipin. Pagdating sa mga masalimuot na problema, pagdating sa mga hamon na kailangan ng matinding political will, pagdating sa lawak ng kaalaman at estratehiya, kanina po ba tayo babaling? Wala na po naman po siguro sa inyong nag-iisip pang ibalik tayo sa daang baluktot. Doon ba tayo sa baka kayang ipaglaban ang tama? Papanig ba tayo doon sa baka kayang ipagpatuloy ang daang matuwid? Siguro naman po, walang papanig sa atin doon sa talagang sisirain ng lahat ng nagawa ng tuwid na daan. Ang paniniwala ko po, masyadong malaki ang nakataya para ipagkatiwala sa baka maipagpatuloy ang daang matuwid. At lalo naman po siguro doon sa hindi magpapatuloy sa daang matuwid. Doon na po tayo sa siguradong ipagpapatuloy ang lahat ng nasimulan natin. At sa tingin ko po, alam na ninyong lahat kung sino ang aking tinutukoy at walang iba yan kundi si Mar Roxas na kasama natin ngayon. Alam ko po, marami sa atin na nakakakilala na sa kanya. Alam natin ang tunay niyang pagkatao, labas sa kung nakatutok lang ang kamera at labas sa mga paninira ng mga taong pilit siyang ibinababa. Alam natin na si Mar may integridad, maaasahan at malalim ang kaalaman. Pero batid din po natin, hindi lahat ng tao mulat sa tunay na pagkatao ni Mar. Tulad ko, hindi niya naging ugaling magtaas sa sariling bangko. Sa Tagalog po, ibig sabihin nun, kada may nagawa kang kapraso, kailangan purihin mo sarili mo 10 beses. Okay? Sa amin pong pananaw, no? Tahimik lang na ginagampanan ni Mar ang sinumpaan niyang tungkulin sa taong bayan at hindi naman kailangan ipagbanderan dapat pasalamatan niyo ko. Di ba? Ang trabaho po natin ngayon, siguruhing makikita ng ating mga kapwa Pilipino ang katotohanan ng si Mar ang karapat-dapat at sigurado magtutuloy ng daang matuwid. Mulat din po ako, maaaring may ilang nag-aalinlangan pa rin kay Mar, hindi dahil sa kanyang kakayahan o katapatan, pero dahil magiging masalimuot ang laban na ipakilala siya sa ating mga kababayan upang maiakyat ang kanyang mga numero. Ang masasabi ko po sa inyo, hindi laging madali ang paggawa ng tama. At kung ikukumpara nga po sa ating mga pinagdaanan nitong mga nakarang taon, alam kong kayang-kaya nating magtagumpay. Di ba? Lahat po ng bagay na mahalaga, dapat ipaglaban at dapat pagsikapan. Ang masisiguro natin, kapag tayo ay nagtiyaga, kapag pinili natin ang tama, tiyak may ihahain tayong bagong nilaga. May papangako po sa inyo, kasama ninyo ako sa pagtatrabaho. Iambag ko ang lahat ng kaya kong iambag. Hindi ko po iiwan si Mar. Patid ko rin po. Patid ko rin po mga Cebuano, alam na alam ko anong ibig sabihin ng pagtaak sa daang matuwid. Panahon pa ng aking ina, ipinakita na ninyo ang pakikiisa sa mabuting pamamahala at naging haligi kayo ng pambansang suporta para labanan at iwaksi ang diktadurya. Kayo nga po mga Cebuano ang kumukup sa aking ina nung simula ng EDSA. Talaga naman pong panatag ang loob ko noon.
Sa piling na ating mga kababayan dito, alam kong nasa mabuting kamay at ligtas ang aking ina sa anumang panganib. Naalala ko rin po, isang buwan matapos paslangin ang aking ama, unang beses ko po magsalita sa publiko, dito po nangyari sa Cebu. Doon po sa Puente Osmeña. Pagbaba ko po ng eroplano ng PAL, noong panahon na yun, yung babaan ay nasa buntot. Sa baba po ng eroplano ang naghihintay ABSECOM. Ang mga nasentensyang pumatay sa aking ama, mga taga-ABSECOM. Napalingon yung crew ng PAL, lumingon sa akin at ang sabi sa akin, good luck po sa inyo. Pero sa totoo lang po, ang ipinamalas nga po matinding suporta at sigasig ng mga taong nakahalubilo ko para pong damang-dama kong nakalaya na noon, 1983 pa lang ang bansa sa batas militar. At dito po, nangyari sa Sibuyan. Pagkatapos din po ng diktadurya, patuloy ninyong ipinadama ang inyong pagkalinga nang lumapit ako sa inyo nang tumakbo bilang senador at pangulo. Kasama si Tita Margot na nag-house to house. Naroon po ang inyong di nagmamaliw na tiwala at suporta. Sa nakaraang 5 taon naman ng ating administrasyon, ipinakita ninyong talagang kahanay kayo sa agenda ng pagbabago. Nang humagupit naman ang Yolanda, apektado man kayo, lalo na sa Bantayan Island, kusang loob kayong nakipagtulungan at dumamay para mapalawak ang paghahatid ng ayuda sa napakaraming naapektuhan ng kalamidad sa pangunguna po ni Governor Junjun Davide. Di biro po yung Yolanda, alam po niyan. At si Junjun Davide po, isa sa hindi ko naman masasabi nagpangiti sa akin, pero talaga nagbawas ng problema ko. Una kong tanong, Junjun, kamusta Cebu? Sagot sa akin, okay pa naman ho kami dito, yung Bantayan lang ang pupuntahan namin, mukha yun ho tinamaan. Pero pagkatapos po noon, nandun na siya, sabi niya, handa na po yung mga volunteers natin para mag-repack, para doon sa itutulong sa mga lugar na sinalanta ng Yolanda tulad po ng Leyte. Palalo ko lang po, 4 sa 81 probinsya natin ang apektado ng Bagyong Yolanda. Kaya napakalaking tulong po talaga ng mga Cebuano upang tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya nga po, dito sa darating na referendum sa Daang Matuwid, kumpiyansa ako na ang mga Cebuano patuloy na maninindigan para sa tama. Klarong-klaro po, kailangan natin pagpatuloy ang pagbubuklod tungo sa malawakang kaunlaran. Ang tanong ko nga lang po, sangayon ba kayo sa mga nagsasabing itigil na lang natin ang benepisyong natatanggap ng mahigit 4.4 na milyong kabahayan sa Pantawid Pamilya Pilipino Program? Ngayong taon po, 333,673 ang unang batch na nagtapos sa high school sa tulong rin po ng ating Pantawid Pamilya Program. Kabilang sila sa unang batch ng ating mga benepisyaryo sa pinalawak ng Pantawid Pamilya. Ang maganda pa po dyan, 13,469 sa kanila ang tumanggap ng honors at iba't ibang gantipala nung nag-graduate sa kanilang high school. May makakapagsabi po ba na kung inihinto natin ang programang ito, nakapagpatuloy kaya sila ng pag-aaral? Sila po ang kabataang muntik nang mawalan ng pagkakataong itaguyod ang magandang kinabukasan kung hindi lang nabigyan ng pagkakataon. Sa kabila nito, meron pa rin may ganang batikusin ito na dapat daw itong imbestigahin dahil may leakage ang programa nito. Pero ang totoo, ang datos na ginagamit po nila, 2009 pa pala. Paalala ko lang po sa kanilang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Pangulo po ako 2010, second half na po ng 2010. Wala pa, hindi ko pa ho responsibilidad noong 2009 yan. Ibang pangulo po yata ang dapat nilang singilin. At ang tanda ko nga ho, yung buwabati ko sa akin, kasama na nung isang nagdeklarang tatakbo bilang presidente, baka doon na sila magtanong. Dito naman po sa Cebu, papayag po ba kayo matigil na lang ang ating mga programang tulad sa pang-infrastruktura kung saan mahigit 22.8 billion pesos na ang napaikaloob mula taong 2011 hanggang sa kasalukuyan. Tingnan po natin noong 2005 hanggang 2010.
Ang average annual budget ng DPWH dito sa Cebu, 1.6 billion pesos. Sa unang 5 taon po natin sa pwesto, umabot ang average na 4 billion pesos mula, ulitin ko lang po, sa 1.6. Ngayong taon po, pumalo na sa 7 billion pesos ang budget ng DPWH lang. At sa susunod na taon, pag inaprubahan ng Kongreso ang panukalang budget natin sa DPWH para sa Cebu, 9 billion pesos po. Dihamak naman pong mas malayo ang kaya nating marating sa pondong ito. Meron ba kaya nagsasabing dapat bumalik tayo sa 1 billion na lang? Kung babalikan din po, noong nakaraang naging controversial din ang overpriced lamps na binili na nakaraang liderato para sa mga lampara patungo sa inyong convention center. Ayon po sa ulat, bawat lampara ay nagkahalaga ng 224,000 pesos. Mahalo pala na lampara. Dahil ngayon po gumagawa na tayo ng socialized housing sa halagang yan. Gusto ba nating maulit ang ganitong baluktot na pamamalakad? Malinaw naman po kung saan tayo dapat pumanig. Didiin ko po, nakamtan natin ang mga tagumpay sa nakalipas sa 5 taon dahil sa matinong pamamalakad at nang hindi nagtatakda ng bagong buwis maliban sa syntax. Ano man pong mayroon tayo ngayon ay naabot natin dahil sa pag-aambagan. Di po ba? Hindi ko namang mag-isang sinagupa ang mga tiwali. Nagtatagumpay ang ating pakikipaglaban dahil nasa likod kayo at ang bawat disenteng Pilipino. Nagtatagumpay ang ating mga inisyatibang iwaksi ang kahirapan dahil sa inyong suporta. At dahil sa matinong pagpapatupad ng mga direktiba sa iba't ibang antas ng pamahalaan. Nagtatagumpay ang ekonomiya dahil kasama natin ang mga pribadong sektor at ang sektor ng manggagawa na nagpapakita ng kumpiyansa sa ating agenda ng reforma. Tiwala sa kapwa Pilipino, tiwala sa daang matuwid. Iyan ang susi upang maabot ang dakilang potensyal ng ating lahi. Alam po nyo, pagdiinan ko lang po yung budget. Noong araw, pareho lang naman pagkakataon namin ang kayang ipagkaloob sa inyo na tinawag pa kayong country nila. No? Pinakamataas na po yata yung 1.6 billion. Kami naman po ay napapababa na natin yung debt to GDP ratio kaya hindi naman natin masasabing lalo pang pinalawak yung utang. Hindi rin tinaasan ang buwis nyo. Pero mula 1.6, no, nag-average ng 4, nasa 7 ngayon, 9 next year. Ba? Siguro naman, no, dalawang dapat natin malaman dyan. Malayo nararating sa tamang paggugol, pero yung mas importante po, yung pangalawa. Di ba? Na ang gumawa nito, kayo ang gumawa ng susi para maiwasto ang sistema, mapunta sa inyo ang dapat na nalalagay sa inyo. Mas konti na ibinigay sa inyo noon, napupunta pa ako sa ano ng bulsa, maliban sa kapakinabangan nyo. Sino kaya magsasabing, balik tayo sa dati? Kumpiyansa po ko. Balang araw, babalikan natin itong sanganda na ito at sasabihin natin, hindi ako matras sa hamon. Ginawa ko ang nararapat. Nakiambag ako sa pagpapatuloy ng daang matuwid. Nandun ako nung sumila at tumulong ako sa pagpapatuloy nito. Tungo sa katuparan ng kolektibong pangarap ng sambayan ng Pilipino. Alam po nyo, kanina nabanggit yung ating mga kinatawan mula sa BPO o yung mga Business Processing Outsourcing Center. Ang nagtayo po niyan, baka hindi na nakalimutan na natin si Mar Rojas. Mga 15 years ago, bilang kalihim ng DTI, ipinasok yan. Noong nag-umpisa, baka ilang daan ang nagtrabaho dyan. Noong September po, nung taong lumipas, 2014, umabot na po sa 1 milyong direksyong empleyado ang BPO sector. Ngayon po, meron pang factor yan na tinatawag na multiplier factor na 3.5 to 4. Ibig sabihin, bawat diretsong employee ng BPO, merong nagmamaneho ng taxi, meron yung gumawa ng mga condominium para sa kanila, meron yung tumatao sa convenience store. Yung po yung dagdag na trabaho dahil may BPO dyan. Okay. Ang magandang balita po, no? Sabi nga nung isang malaking BPO, nung nag-umpisa kami, sabi niya ang target nila, baka abot ng 30,000 na empleyado bago ako matapos sa termino. Noong huli pong nakapanayam siya, at medyo matagal-tagal na yun, ang sabi niya sa akin nasa 50,000 na po yung iisang kumpanya sa na-hire nila. Pero ang pinakamagandang balita niya sa akin, no? Doon raw po sa Maynila,
magkaroon lang ng building na nasa EDSA at malapit sa sasakayan, kayang-kaya raw niyang punuin maski gaano kalaki yung building na yun. Ganun po ang kumpiyansa ng industriya ito. Kaya next year po, 1.3 million na ang sinasabing empleyado, $25 billion ang itutulong sa ating ekonomiya. Yung Tsuniisyo na meron shipyard dito sa Cebu, kada makausap ko sila, parati sinasabi sa akin, fully book ang order sila sa pagpagawa ng mga barko. Okay? Yung isa pa hong kumpanya, ibinalita sa atin ng TESDA, Hanjin ang ngalan, Korea, nasa Subic po. Sila raw po ay kailangan ng 2,000 welder sa susunod na 3 buwan. Dahil yung ginagawa raw hong klaseng barko sa Korea na 10, nung kanilang parent company, gusto lang gumawa ng 20 kada taon dito po sa Subic. At sila po'y tuwan-tuwa nga sa atin. Noong Labor Day, kanina nandito yung ating kapatid na may kapinsanan. Doon po, marami tayong problemang dala-dala. Pero nung nakita natin na meron training program para mabigyan ng kabuhayan ang ating mga kababayan, na talagang may kapinsanan, dinisenyo yung programa, pati yung equipment, minomodify, at talagang pati yung machine works, pinapasukan nila. Talagang sabi ko, mukhang wala na nga yata tayong problemang hindi kayang laktawan kung sama-sama tayo. So mga kasama, bago po ako magtapos, papunta na tayo sa halalan. Maraming magbibidahan, maraming magyayabang, maraming batikos, maraming putik na itatapon. Darating na naman yung panahon, sasabihin ng lahat, napakaingay na naman ng sitwasyon. Siguro, paalala lang. Tingnan natin kung saan nanggaling yung nangangako para malaman natin kung saan tayo dadalhin ng kanyang mga pangako. At doon po, sa anumang sukatan, ako po yung nagdesisyon matagal na si Maro Aso talaga ang dapat magtimon sa atin. Magandang hapon, maraming salamat sa inyo po. Yan po ang talumpati ni Pangulong Aquino sa pagtitipon ng kanilang mga kaalyado sa Liberal Party sa Visayas. Nagtalumpati rin kanina dyan si DILG Secretary Marojas na standard bearer ng LP sa election 2016. Kung una niyo ako nakita, makapal-kapaluto nun. Lahat nito dahil mahal ko kayong lahat. Dito naman sa Cebu, siguro wala namang sasabing hindi ko mahal ang Cebuano. Next year po, maghahanap naman ako Cebuano ang mamahalin. Kaya maganda po ulit.